Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimulan namin ngayon sa banal na kapupusang magtiis ng kagutuman, ang pag-ipagtunggalian bilang mga kapanig ni Kristo sa aming pagsukpo sa mga salungat, sa pamumuhay sa Espiritu, maging amin namang sandata ang pagtitimpi sa sarili sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, matahimik kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbaylob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa, mapagpahinuhon at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaaring ligapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trumpeta ay hipan ninyo sa ibabaw ng bundok ng Sion. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, patatanda at bata, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo, manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan, O Panginoon. Huwag mong tulutan kami hamaki, pagtawanan ng ibang bansa at tanungin, nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon inyong kawan, kami sa iyo'y nagsisuway. Poon kami iyong kaawaan, na sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal ng Diyos. Sang-ayon sa iyong kamandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawilin. Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karuhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lamang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko ay hindi mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking ligain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang paghahariin. Poon
iyong kaawaan kahit sa'yo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon, iyong kaawaan kahit sa'yo'y nagsisuway. Bigyan galang po natin ang mabuting balita. Magsiupo na tayo. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo. Parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos. Ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, sa kauulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinanglolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bigyan galang po natin ang mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo lang ipagmakaingay ito katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam kahit ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihin ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag nananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto sa hakamanalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, magayos ka ng buhok at maghilalos
upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakaalam nito. Siya na nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Mga ginigiliw kong mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Good morning po muli sa inyong lahat. Good morning, Father. May isang kwento na marahil karanasan din po natin nung mga bata po tayo. May isang maliit daw po na batang lalaki na naglalaro sa labas ng kanilang bahay. Sa sobrang katuwaan, hindi niya napansin na puno na pala ng putik ang kanyang mukha, pati ang kanyang damit. Nang mapatingin siya sa bintana ng kanilang bahay, nakita niyang nakadungaw ang kanyang nanay. Lagot, no? Lagot, mapapalo. Pero, imbis na matakot at magtago dahil sa lumi ng kanyang mukha at ang kanyang damit, tumakbo ang batang pabalik sa loob ng bahay. Bakit? Dahil alam niyang ang kanyang nanay ay naghihintay upang punasan ang putik sa kanyang mukha at palitan ng bagong damit. Hindi siya lumapit upang mapagalitan, siya'y lumapit para maging malinis muli. Maging malinis muli. Mga minamahal kong mga kapatid, ngayong Miyerkules de Ceniza, tayo ang batang iyon. Ang abong ilalagay sa ating mga noo ngayong umaga ay hindi po dekorasyon. Ito ay pagpapaalala ng dalawang mahalagang bagay. Una, tayo po ay nanggaling sa alabok. Sasabihin ng pari at ang mga lay ministers, alalahanin mong ikaw ay alabok at sa alabok pa rin babalik. Ibig sabihin, mamamatay ka rin. Ha? Yun lang po ang underlying message noon. Mamamatay ka rin. No? Mga minamahal kong mga kapatid, ito ay magpapaalala na dapat tayong magpakumbaba kung alam natin any moment mamamatay tayo. Bakit pananatilihin sa puso ang pride? Kung alam natin any moment, bakit tayo magtatanim ng sama ng loob sa ating puso na hindi makabubuti para sa ating kaluluwa? Kaya nga lalagyan tayo ng ako upang ipaalala, magpakumbaba. Dahil tayo'y alikabok, dahil sa ating kamatayan, babalik din tayo sa alabok. Pangalawa, sinasabi ng isang kanta, hiram sa Diyos ang aking buhay, pagkat tao ay mayroong dangal. Mga minamahal ng mga kapatid, dapat tayong magsisi sapagkat ang buhay ay hiram sa Diyos. Dapat nating talikdan ang ating mga kasalanan, tinatanggap tayo ngayon ng Diyos. Tulad ng isang maruming batang kanina, handa tayong punasan ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ang Ash Wednesday ay hindi lang araw ng pananakot, kundi isang araw ng paanyaya. Sinasabi ko sa unang pagbasa, manumbalik kayo sa akin ng buong puso ninyo, na may pag-aayuno, may pagtamis, may pananambitan, punitin ninyo ang inyong mga puso at hindi ang inyong mga damit. Madaling magpalagay po ng abong, madaling magpunit ng damit, pero ang hinahanap ng Diyos ay mga punit ng ating mga puso. Isang pusong bukas, nagpapakumbaba at handang magbago. Habang ilalagay ko sa atin ang abo, uulitin ko, sasabihin ng pari o ng lay ministers, alalahanin kung ikaw ay alabok at sa alabok ka rin babalik. Ito po ay hango sa aklat ng Genesis. Ito ay hindi po sumpa ng kamatayan, kundi paalala ng ating limitasyon bilang tao.
Sa gitna ng ating pagmamataas o ng pagiging abala sa mundo ito, sinasabi ng Abo, huwag kang makalimot, ang buhay mo ay diramdaman. Ang Ash Wednesday din po ay pintuan ng panahon ng Kwaresma. Sinisimulan natin ngayon ang panahon ng Kwaresma. Wala na muna yung Alleluia, wala na muna yung papuri sa Diyos na ating kinakanta. Ang 40 araw na paghahanda para sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Hindi rin po ito panahon ng lungkot, kundi panahon ng pagbabalik loob. At upang tulungan tayong magbalik loob sa Diyos, huwag natin kakalimutan ang 3 mahalagang gampanin sa loob ng Kwaresma. Magdasal. Hindi ito yung pangkaraniwan na binababol-babol natin ang mga salita, kundi ang pagdarasal na sana puso ang mangusap sa Diyos. Puso sa pusong ugnayan sa Diyos. Pangalawa, pag-aayuno. Ang ibig sabihin ng pag-aayuno, pagdidisiplina sa sarili. Hindi lang po ito pag-iwas ng kanin o ng karne. Iwasan din natin ang pagkain ng dangal ng kapwa. Minsan kasi, kapag chinichismis ang iba, kapag pinamarites ang iba, para natin kinakain ang dangal ng kapwa. O kung nagpa-fasting tayo ng kanin at karne, mag-fasting din tayo, isara ang bibig. Ha? Sa paninira, sa kapwa. Pangatlo, ang paglilimos. Paglilimos. Pagpapakita ng pag-ibig sa kapwa, ang pagtitipid natin sa pagkain ay hindi dapat mapunta sa walang makain. Kapag linggo narinig po ninyo ang panawagan na tumulong tayo sa 7 corporal works of mercy. Kung hindi po natin wala tayong kakayanan na magbigay ng personal sa mga nangangailangan, hindi kayo makapunta, halimbawa sa bilangguan, wala kayong tayong na pumunta sa mga may sakit, pero kung meron kayong kayamanan, itulong sa simbahan upang ang simbahan ang gumawa ng apostolate ng papunta sa mga may sakit, papunta sa mga nasa bilangguan, papunta halimbawa sa mga nasunugan. Mga minamahal ng mga kapatid, ang abo sa loob natin ay kalaunan mawawala at mabubura, ngunit ang tunay na marka ay dapat nasa ating mga puso. Huwag natin sayangin ang 40 araw ng Kwaresma. Kung ikaw ay malayo sa Diyos, ito ang oras para bumakbang palapit sa Diyos. Kung ikaw ay may mabigat na loob sa iyong magulang, sa iyong anak, ito ang oras para magpatawad. Gaya ng bata sa kwento, huwag tayong matakot lumapit sa Diyos kahit sa tingin natin ay napakadumi po natin. Ang Kwaresma ay hindi tungkol sa ating kasalanan lamang, kundi tungkol po ito sa dakilang pag-ibig at awa ng Diyos. Magsisi tayo at maniwala sa mabuting balita. Amen. Magsitayo po tayo lahat. Minamahal na mga kapatid, manalangin tayo sa Amang may kapal upang makabong sa ulo natin ilalagay para ipahiwatig ang pagbabagong buhay ay marapatin niyang gawaran ng kanyang pagpapala at malaking pagmamahal. Ama namin mapagmahal, ang iyong ikinasisiya ay hindi ang kamatayan ng masamang tao, kundi ang kanyang pagsisisi at pagbabagong buhay. Dinggin mo kami sa aming pagloob
na iyong marapating basbasan ang mga abong ito na ilalagay sa aming mga ulo bilang pakilalang ito ang aming pinanggalingan at ito rin sa wakas ang aming babalikan upang ang kapatawaran ay aming makamtan sa pagganap namin nitong 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay na siyang pakikihati namin sa iyong anak sa kanyang bagong buhay at tagumpay sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Alalahanin mo sa ako'y alalahanin mo ako ang pinagkalingan sa amoy sa wakas ng Pilipinas. Alalahanin mo sa magsitayo na po sa bawat panalangin ng ating kung itutugon. Ama, ilapit mo kaming muli sa iyo. Ama, ilapit mo kami muli sa iyo. Bilang isang simbahan, tayo naway makaisa ni Kristo sa kanyang pagpapakasakit at pagpasok natin sa panahon ito ng Kwaresma. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ilapit mo kami muli sa iyo. Ang ating mga sarili naway ating madisiplina sa pamamagitan ng pag-aayuno at pagsasakripisyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ilapit mo kami muli sa iyo. Ang ating mga mata naway imulat natin sa mga pangangailangan ng mga dukha sa pamamagitan ng pagkakawang gawa at kabutihang loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ilapit mo kami muli sa iyo. Tayo naway dumulog sa sakramento ng pangungpisal, lalo na sa panahon ito ng pagpapakasakit at pagbabago. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ilapit mo kami muli sa iyo. Sa mga may sakit at itinakwil ng lipunan, naway higit tayong mga laga. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ilapit mo kami muli sa iyo. Sa katahimikan po ng ating puso, idulog natin sa Diyos ang iba pa nating pangangailangang personal. Mahabaging Ama, tunghayan mo ang makahilingan ng bayang nagsisisi. Nawa ang mga abong tinanggap namin ngayon ay tunay na maging sagisa ng aming pangakong tuparin ang iyong kalooban. Nawa ang aming sakripisyo ay magpahayag ng aming pagnanais na mamatay sa sarili upang ganap kaming mamuhay ng may kabanalan. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Mula sa lupa ng mga
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdaan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ginaganap namin ang paghahain ito bilang maringal na pasimula sa 40 araw na paghahanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagpadali sa inawa sa aming masasamang hiling upang kami magpaging dapat makilabang sa iyong anak na para sa amin ay nagpakasakit bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. iras na natin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Narapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan. Kami ay iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Sa katahimikan po, ipagdasal natin ang mga minamahal sa buhay na pumanaw na. Isama po natin sa ating panalangin ang dating Santo Papa Francisco, gayon din ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio na nakakalimutan na. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, Birhen ng Lourdes, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol, Santo Padre Pio, San Juan Pablo Ikalawa, San Carlo Acutis at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo po ay minamahal at pinapatawad ng Diyos Ama. Lakas loob tayong tumawag sa Kanya sa panalangin itinuro ng Panginoong Jesucristo.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa iyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan, ng pagkakaisa, ng kagalingan ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumaiyo. At sumairin. Maghangat, magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po sa ating lahat. Narito ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako.
Magsitayan po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay amin namang pakinabangan sa pagkakamit ng dulot na kagalingan ng kagutumang pusa naming pinagtitiisan at iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sa ating mahal na ina, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tapos na ang banal na misa, bumayo at magbagong buhay. Salamat sa Diyos.